Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, payapa, di ka dapat maparuhara. Tanong nangyari sa dangal, pati pangalan sinugal para lamang magkamay hanggang sa maging usakan. Maaari bang magbago kahit san ka man patungo? May daang pabalik sa tama saan ka nagmula. Broad Streamcast Communicators, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Maaari bang magbago kahit san ka man patungo? May daang pabalik sa tama. Shout out sa'yo, Antonio Salaw, salamat sa pag-share kita ka na sa BSCC family. Ka nagmula isang laging malaya, matapat, marangal, payapa. Ngayon na ang simula, isang laging may laya,
opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayan ng Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Isang makabuluhan at mapagpalayang hapon po sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre yung ating pagpupugay at pagbati sa ating minamahal na mga kababayan, yung ating Filipino communities na nasa ibayong dagat sa iba't ibang dako ng mundo. Diyan sa malaking bahagi ng Estados Unidos, ng Europa, ganun din po naman diyan sa malaking bahagi ng gitnang silangan, yung ating pagpupugay mula rito sa Pilipinas. Magandang hapon po. Muli tayo magsasama at magkakakwentuhan hanggang mamaya ano po. At maraming nagulantang, hindi naman nagulantang, subalit maraming nagulat dahilan sa siyempre nag-umpisa sa hamunan pero ngayon andyan naman yung atrasan. Parang kaya dito sa oras na ito hanggang mamaya hihingan ho natin ng pahayag sa loobin itong ating mga kababayan. Itong ating mga Charlie kababayan Fry, dahil salamat sa pag-like na isa ka na ilang sa BSCC araw, family. ilang linggo na rin at in fact mga buwan na rin na lumilipas ang pagtatalo hinggil dito sa West Philippine Sea. Alam naman ho ninyo kung ano yung mga usapin patungkol dyan. Siguro naman ho magkaroon kayo ng ideya kung ano yung patungkol dyan dahil siyempre yung Josephine sinasabi ho Roquero, natin salamat sa pag-like na at isa yung ka na sa nabanggit BSCC natin ng mga family. nakalipas nating pagsasaimpapawid, alam na natin kung anong real Angelica score dyan Paz, salamat sa pag-like Lalo na isa tigit ka yung na sa ating BSCC family. mapagmahal na mga kababayan na nagmamahal dito sa ating inang bayan, dito sa ating bansa. Alam ho natin marahil ang saloobin ng ating mga kababayan na hindi lang kumikibo, hindi lang umiimik, subalit alam nila kung bakit ganon, kaya nga nakalulungkot, nakapanlulumo kapag medyo isa sa isang tabi mo. Dahil siyempre, pinaghirapan na ipanalo at siyempre pag suberenya ang pag-uusapan, di ba? Sabihin natin na medyo may kalaliman, malalim, subalit ito naman ay talagang sadyang yan yung sinasabi natin actually, the truth hurts. Yun ang totoo. Masakit tanggapin ang katotohanan. Pero, ang katotohanan lang siya magpapalaya sa atin. Ang pinagtataka ho natin, kung bakit itong ating punong ehekutibo, gano'n na lang. Gano'n na lang ang hindi natin inaalis kung nasarapan siya doon sa pakikipag-lips to lips. Dito kay Xi Jinping. Okay lang yun, walang problema doon. Pero, yung pagsasaalang-alang, yun ang importante. Ngayon, dumating yung pagkakataon, alam naman nun ninyo, itong si retired Justice Antonio Carpio, kung ilang beses niyang pinagmumura sa national television, di ba? Ganon din si Ginoong Albert Del Rosario, hanggang sa hinamo niya ng debate. At pagkatapos nun, a day after, kinasahan siya. Di ba? Sige, walang problema. Just let me know kung saan, kailan. Di ba? But the problem, a day after, hindi na raw siya hindi na raw siya lalaban ng debate. At ipadadala niya yung sugo na lang niya. Itong si Roque. Yung tagapagsalita. Pero ang layo-layo naman ng I'm not belittling the credential of the presidential spokesperson. Maski pagsamahin mo yung Panelo, Roque, Calida, I'm telling you, Sus Mariosep. Kaya siguro medyo actually, di ba sinabi niya, pinangalandakan niya, pinagmumura niya. Pagkatapos pareho lang tayong abogado. Sinabi niya yon. Hahamunin kita. Magdebate tayo. Kapag hindi ka lumaban, the following day,
magre-resign ako. Sinabi niya yan sa national television, recorded yan. Oh. Di ba? So ngayon, nag-iisip yung ating mga kabayan. Ngayon, ang katanungan ho natin, ano ho sa pakiwari ninyo? Ha? Anong kadahilanan bakit umatras? Di ba? Bakit umatras? Bakit nagdalawang isip? Nahintakutan ba siya? O yung pinatawag na Huge salaw PR salamat stunt sa lang yan? pag-like na isa ka na sa Pagkatapos BSCC isusubo mo family. si Roque. Ha? May panama ba si Roque? Anyway, mga kaibigan, ngayon po namang araw nito ng Biyernes, i-acknowledge muna natin yung mga nagsipag, yung nagsipag check-in na kagad, Maaga, nauna si Dene Oselvedlab. Medyo nirambol yung apelido niya. Siguro, ano ba yun, Valdiviso ba yun? Anyway, Dene Oselvedlab. Nanonood siya ngayon. Magandang hapon. Thank you so much for viewing in, for joining in. Ganon din si Richard Boltron. Magandang hapon, Richard Boltron. Siguro nasa ibang bansa ito, no? Si Richard Boltron, nanonood siya ngayon. Si Ma'am Ibramo, sabi niya, Good Friday, Sir Tony. Blessed weekend ahead. Thank you so much, likewise, Ma'am Ibramos. Thank you so much sa ripe mango. Naku, katamis naman eh. Ayan. Si Dene Oselvedlab. Ayan. Talagang tutok na tutok pa rin. Pero hindi niya sinasabi kung nasaan siya. Si Kuya Charlie Fry. Kuya Charlie, good afternoon. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Kukunin natin yung saloobin ng ating mga kababayan. Hinggil dito sa urong sulong. Hindi naman sumusulong, umurong eh. Ayan. Ma'am Josephine Roquero. Ma'am Josephine Roquero ng Tanza, Cavite. Magandang hapon po. Sa inyong panonood. Ayan. At sabi niya, good afternoon, Sir Tony. Blessed Friday. Keep and safe and your family and take care of your health. God bless always and God first. Likewise, Ma'am Josephine Roquero. At the same time, ayan, si Ma'am Angelica Paz. Ma'am Angelica. Ayan. Happy Friday. And weekend po, Sir Tony. And advance Happy Mother's Day. On Sunday po, kay Mrs. Sangalaw. More power sa inyong lahat. Sa BSCC, God bless and keep safe always. Thank you so much, Ma'am Angelica Paz. Maraming salamat. Ayan. Si Butch Rama. Meron kagad siyang meron kagad siyang reaksyon. Sabi ni Butch Rama, ang tawag namin ganyan nung araw sa Sampaloc, tigas, Tama. Nung magkakalaro tayo, di ba? Pagka nagkakahipuan ng tenga, di ba? Di ba? Pagkatapos maghahamon, biglang tatakbo. Tigas, yun? Si Kuya Sammy Gabot, tamo nga naman, Biruin mo, nanonood siya. All the way from city of Bacoor, dyan sa lalawigan ng Cavite. Ang sabi niya, great day to all, Thank you so much, Kuya Sammy Gabot. Yan, si Asintado, mamaya po yan, pagkatapos natin. Siya yung susunod. Ayun! Nasa Davao City pala, si Dene Oselvedlab. Sa Catalunan Grande, Davao City. Mayong hapon, mayong hapon kaninong tanan dyan. Kay Dene Oselvedlab. Dyan po naman sa Catalunan Grande, Davao City. Ito, yung sinasabi ni Kuya Charlie. Just isi-share lang muna natin, A bit of history for you, Mars Roque. Okay. In 1987, then President Cory Aquino filed a libel suit against veteran journalist Louis Beltran for the latter's written article where he said that Cory hid under her bed in fear when Colonel Gringo Honasan and his rebel soldiers orchestrated their failed coup d'etat. The woman president, spite of her cabinet's advice not to appear during court proceedings and just let her lawyers do their jobs, bravely sit on the witness stand as an ordinary citizen at matapang niyang hinarap ang defense counsel ni Beltran. Katwiran niya,
Siya ang nagdemanda. Kaya marapat lang na harapin niya ang kaso kahit hindi siya ang presidente ng Pilipinas. Now, sasabihin mo, Mars, na hindi dapat harapin ni Duterte ang debate na siya mismo ang naghamon dahil hindi fair? Yun dahil siya ang Pangulo ng bansa? Ibig sabihin, mas may balls ba si Cory kumpara sa amo mo? Yan ang sinasabi ni Kuya Charlie Fry, ha? Totoo nga naman yun eh. Talagang hinarap niya. Yung abogado nitong si Ginoong Louie Beltran, yung kolumnista. Ito yung tatay ni Cito Beltran na nasa Channel 5. Okay? Sabi ni, ayan, nabasa na natin yung sinabi ni Ma'am Josephine Roquero, no? Thank you so much. Yan. Yung sinasabi nga ni Kuya Charlie Fry, may karagdagan pa siya rito, kung matuloy man o patulan ni Carpio, itong si Roque, ang title ng debate ay ang Mahistrado at ang Tarantado. Nakakatawa naman. Anyway, tama yung kutob nung ilan sa ating mga kababayan. In fact, nung maghamon, itong si Pangulong Duterte, may mga natanggap tayong mga private messages, emails sa social media, no? Meron tayong mga natanggap na mga private messages na sinasabi, wala, baka ganun din. Kung ano yung mga sinasabi niya nung sasabihin, joke lang, nagbibiro lang, ganun. Pero nakapagmura na siya ng matindi, matutulog na pagmumura before the national television. Imagine, he is the highest leader of the land and yet, ganun. Pangalawa, sinasabi nga ng mga nagsipag-private messages, ano lang yan, PR stunt lang yan. Kumbaga sa nakasisiguro kami, sabi siguro grupo yung talagang nagsasabi na wala yan, salita lang yan, hindi tutuloy yan. Paano paano siyang lalaban sa kung pag-uusapan, hindi natin sinasabit na pinangangalandakan yung credentials nitong si Ginoong Carpio, pero talagang malayo yung narating. Kumbaga sa medyo malupit. Hindi pa dinadaanan ni Kalida yan, ni Panelo, maski nitong yan si Roque na yan. Maski magsama yung tatlong yan. Maski pare-pareho silang abogado. Maski ang Solicitor General na yan. Nawala sino ito? Si Cuaranto, di ba? Si Totoy Cuaranto. Yan, yung may security agency, tama ba? Na, kumbaga, yun, nagtataka ako, hindi rin mabigyan ng ng kalutasan. Nagtalaga siya yung kanya security agency sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Hindi ba bawal yan? Pero okay lang. Di ba? Kaya gano'n na lang yung si Ma'am Christina Makalinaw, nanonood rin. Good afternoon, Ma'am Christina. Thank you so much for watching. Yan, okay? So ngayon, binubuksan natin itong ating pagsasimpapuid dito sa ating mga kabayan. Any reaction in relation dito sa sinasabi natin? Sa tingin ho ninyo, ano ang kadahilanan, bakit umatras sa debate ang Pangulong Duterte dito kay retired Justice Antonio Carpio? Ano sa tingin nyo ang kadahilanan? Okay? Bakit umatras? Anong kadahilanan? Siyempre, bilang naghamon ka ngayon, pinatulan yung hamon mo, tapos bigla kang atras, yan. Yun ang katanungan natin ng una, ano sa tingin niyo bakit umatras? Ngayon, kung halimbawa, siyempre umatras na, dapat ba na magpadala na lang ng sugo o kinatawan o representative para harapin yung hamon ni Carpio kay Pangulong Duterte? Dapat ba? Pero maganda na example na ibinigay ni Kuya Charlie Fry. Base sa kasaysayan to, base sa history to. Panahon ni Tita Cory. Isang columnist, well-known columnist, si Louie Beltran. Di ba? Nagdinimanda ng libel. Sinong humarap? Hindi naman yung maski nagsabi yung kanyang mga gabinete, Ma'am, Mrs. President, huwag nyo na hong intindihin yan. Hayaan nyo na na ang mga abogadong humarap dyan. Pero hindi. Siya mismo yung humarap.
Di ba? Pinakamataas na leader ng bansa yan, ha? Sabihin na natin na ano, kaya nga yun ang sinasabi natin eh. Dapat ba na ang mga laga dito sa ating bansa ay hindi yung mga tinatag na atrapo o yung tinatag na traditional politician? Di ba? Dahil kapag traditional politician ang tumangan, nagkakawindang-windang eh. O, tsaka isa pa, nandun yung ano, Jesus Maria Josep. Ano sa tingin ninyo? Ha? Ano ang kadahilanan kung bakit umatras? Diyan sa debating yan. Ha? Nahintakutan ba? Naduwag or what? Ha? O, di ba? O, yan ang katanungan natin. So, binibigyan ho kayo ng pagkakataon para sagutin yung katanungan yan. Pwede ho ninyong palawigin yung inyong sagot. Anong nakikita nyo mga kadahilanan? Reason 1, reason 2, reason 3. And of course, marapat ba bilang Pangulo ng Bansa na magpadala na lang siya ng proxy o kinatawan para dahil sa debating paghamon itong si Ginoong Carpio? Dapat ba? Dahil siyempre, ang naghamon, Pangulo mismo eh. Oh. Ngayon, kung gagawa ng palusot itong si Roque, wala, hindi na pakikinggan yung palusot na ganyan. Kumbaga sa parang hindi na magiging katanggap-tanggap. Imagine, di ba? Alam mo naman siguro, alam na marahil ng ating mga kababayan. The President himself was the one na naghamon. Nagmura, naghamon, at pagkatapos pagka hindi raw lumitaw, magre-resign siya. O di ba? O dapat bago dapat ang sundin niya, the following day, I will resign, sabi niya, di ba? Pag hindi raw tinanggap yung pagganyang paghamon sa debate, umurong siya. Ano sa tingin nyo ngayon? Ayan. Ang reaksyon ni Ma'am Ibramos, magigisa sila sa sarili nilang mantika. Kaya retreat, pero walang surrender. May punto. Magigisa sila sa sariling mantika. Sabi ni Kuya Charlie Fry, there is no greater shame than backing from a fight you started. Totoo naman yan. Actually, ito yung pinakakahiya-hiya eh. Di ba? Sa totoo lang. Siguro, maski sinong basagulero ang tanungin natin. Maski yung mga nasa Muntinlupa na nakakulong, na talagang barumbado, basagulero, yun ang tanungin natin. Di ba? Dahil, di ba, kumbaga sa parang ganyan si di ba? Yung sinasabi nga natin, yung breeding. Wag na yun. Ay, siyempre, sinasabi, di ba, pagka every time nagsasalita sa publiko ako 75 lang. Tapos ilang gabinete na, banggitin, mga honor yan, mga bright. Ganito, ganyan. Pagkatapos nun, ito, nung naghahamon siya ng debate, di nagmura. Huwag mo nga pagkatapos, siyempre mura, PI. Pagkatapos, anong sabi niya? Pareho tayong abogado. I'm challenging you for a debate. Pagka hindi ka lumaban, I will resign the following day. Sinabi niya yan. Recorded yan, nasa national television yan. Ano sa tingin ninyo? Matutupad ba yun? Yun ang unang tanong natin, Yun ang unang tanong natin. Actually, may palusot na tanong na nga may palusot na sagot nga kagad dito si Ginoong Roque, yung tagapagsalita yun ang nakikinikinita natin di ba? So, anyway, yung katanungan natin ganun, ano sa tingin niyo ang kadahilanan? Bakit umatras itong Pangulo sa kanyang paghahamon ng debate dito kay retired Justice Antonio Carpio? Okay? Marapat ba na magpadala na lang siya ng sugo? Okay? Yung pangalawang katanungan. At yung pangatlo, tutuparin kaya niya na kapag ka umatras siya at tutuparin kaya niya na kapag ka hindi lumaban ng debate itong si Ginoong Carpio, magre-resign siya. Tutuparin niya. Yun yung pangatlong katanungan natin. Yan ang bibigyan natin ng kung kasagutan ng ating mga kabayan. Ano sa tingin ninyo? Matutupad ba yung tatlong yun?
Yung reaksyon nyo doon sa tatlong katanungan? Oh, oh, oh. Sabi ni Butch Rama, ano ang epekto nito sa moral ng military? Nakikiramdam lang, Butch. Nakikiramdam lang itong ating mga nasa hanang ng militar. Nakikiramdam lang yan. Ha? Kaya, ah, kaya, kaya yun ang aantabayan na natin, yung susunod na kabanatang yun. Ha? Walang iniwan yan di ba? Dito sa mga marunong magmadyong, ito yung naririnig ko lang Ako kasi hindi ako marunong, naririnig ko lang yan. Sa madyong daw kasi, dapat matalas kang makiramdam para hindi ka napagtatatalo at lagi ka nakakatikim ng panalo. Makikiramdam ka doon sa mga opponent mo. Kung minsan hindi mo alam, yung dalawa magkasapakat, apat kayo naglalaro, for instance, di ba? Yung dalawa magkasapakat, pwedeng magkaharap o magkatabi. Pero ang usually magkasapakat, yung magkatapat. Ganyan daw sa madyong. So, dapat marunong kang makiramdam para hindi ka napagtatatalo. Hindi natin alam kung gaano katotoo yun. Nauulinigan lang natin yan. Naririnig lang natin yan. Yan. Sabi ni Kuya Charlie Fry, binibining Rockwell po, Kuya Tony. Hindi Ginoo. Ma-open mo siya. Ay, nako. Ganon ba? Well, ang katanungan natin dito kasi, ano ito maliwanag, no? Yung tanong natin, inilatag ho natin to batay at base doon sa kanyang sinabi nung magsagawa siya ng Talk to the People. Di ba? I think that was Monday night, no? Lunes ng gabi yun o Miyerkules. Ngayon, siyempre, paulit-ulit niyang talagang binakbakan niya ng gusto. Del Rosario tsaka itong si Carpio. Mga kung ano-ano mga pinagsasabi, hindi ko malaman kung nakailang mura yung ginawa, 'di ba? Talagang hindi hindi nakapagsagawa ng pag-sanitize yung RTVM Yung PTB4 hindi. Talagang diretsahan yung mura. So pagkatapos eto na naghamon na. So, anong sabi? I'm challenging you for a debate. Tapos mura ulit. Kapag ka ikaw hindi mo tinanggap itong hamon ko sa debate, the following day I'm telling you I will resign. Kaya yun, dun naglalaro yung tatlong katanungan natin. Anong sa tingin ninyo? Bakit umatras Emelito de la Cruz, ang salamat mismong sa naghamon pag-like na isa ka na sa BSCC ng family. debate? Pangalawa, marapat ba na magpadala na siya ng proxy dahil umatras siya mismo? At yung pangatlong katanungan, matutupad kaya na naman, dahil ilang beses din sinabi, year 1 pa lang ng kanyang panunungkulan sinabi na niya kapag ka hindi niya nasugpo yung in 6 months time, I will step down, I will resign. The following year, ganun din, sinabi niya yun. If I cannot resolve this graft and corruption, ganun, ganyan, I will resign. Maraming beses sinabi yan. Hanggang sa yung tungkol doon sa kaya sinabi niya mag-resign ulit. Nakikiusap siya doon sa sinasabi niya. Mga sundalo ko, mga pulis ko. Talagang inari niya yung mga pulis at sundalo Itong mga sundalo ko, kung sakaling ayaw nyo na sa akin bilang presidente, sabihin nyo lang, wag na kayo magkudeta. I'm telling you, I will step down. Sinabi niya yan. Siyempre, nakikiramdam lang yan. Kaya, Butch, nakikiramdam lang. Relax ka lang. Si Emelito de la Cruz, nanonood ngayon, Kuya Emelito, magandang hapon sa'yo. Thank you so much for viewing in, for watching. Sabi ni Ma'am Josephine Roquero, maganda talaga po kung magkakaharap sila sa debate. Pag-debate para malaman natin kung ano ang isasagot ng Pangulo sa debate niya kay Carpio. Yun. Ang problema, Ma'am Josephine, umatras nga ang Pangulo. Kaya nga yung katanungan natin, ano ang nakikita niyong dahilan? Bakit umatras? Naduwag ba? Nagdalawang isip? O nabiglaanan lang siya doon sa kanyang paghamon? Okay? Anong kadahilanan sa tingin ninyo? Pangalawang katanungan, dapat ba na magpapadala na lang siya ng sugo
para humarap dito kay Carpio, dito sa sinasabing debate. At ikatlo, tuto pa rin niya kaya yung sinabi niya na pagka hindi humarap itong si Carpio sa debate, magre-resign siya. Ang problema, hinarap nga siya eh. Tinanggap yung kanyang hamon. Ano sa tingin nyo, magre-resign ba siya? Tuto pa rin niya kaya yon? Yun lang ang sasagutin nyo, yung tatlong yun. I just do need your reaction on those questions. Ngayon, kaya nga, itinatanong natin to, titingnan natin yung consensus. Dahil marami po sa ating mga kabayan ang talagang nagugulumihanan at siyempre yung kanilang utak at yung kanilang pag-iisip, lalo tigit kapag medyo siyempre, imagine, ang dami-dami ng kinakaharap. Maraming na-i-stress, maraming nadidepress dahil nga sa nangyayari. Unang-una dito sa pandemya. Pangalawa, yung sa mga bakuna. Merong mga lugar na itinigil, inihinto. Nahinto ang pagbabakuna. So, di ba? Maraming ganyan na Pagkatapos nun, ano ang pinakamatinding nangyari dito? Yung inaasahan ng ating mga hikaho sa buhay na mga kababayan. Mga simpleng namumuhay lang ng mga kababayan natin. Nawalan ng trabaho dahil nga rito sa pandemya. Isa ka na sa BSCC So, family. pagkatapos, ano pa? Yung sunod-sunod na mga sinasabing ayuda. SAP 1, SAP 2, SAP 3, kung ano-ano. Doon sa SAP 1, hindi na kompleto eh. Di ba? Maraming hindi nakatanggap. Lalo tigit doon sa SAP 2. Sana napunta yun? Ano yun? Kumbaga, talagang yung ating mga kabayan, hirap na ang saloobin. Ang nasa isip nila, ang katanungan nila, papaniwalaan ko pa ba itong mga nasa poder ng kapangyarihan dito sa kanilang mga nagiging pahayag? Nararamdaman namin yung pagkalam ng sikmura. Hindi ba? At pagkatapos, ang daming yung mga tumutulong, minamasama. Yung magbibigay ng mga mapagbuo na mungkahi, ire-red tag, sasabihin komunista. O, di ba? At pagkatapos nun, sus maras santisima. Kaya nga, hindi malaman ng ating mga kabayan anong susulingan nila. Paniwala pa ba itong mga nasa poder ng kapangyarihan? Sinasabi nila, excellent yung performance natin sa pagbaka nitong COVID-19. So, paano magiging excellent? Umabot na ng 1 milyong mahigit. Lahat ng mga government and private hospitals na puno ng mga pasyente na merong impeksyon ng COVID-19. So, marami ang binawian ng buhay. Hindi nakaabot sa nasa hallway lang, yung iba nasa tent. Hindi ba? Ilang milyon ang nawalan ng trabaho. Na sinasabi, hindi, bibigyan ng yan, ganito, ganyan, ayuda. Saan nandun yung ayuda? Hindi ba? Kaya yun ang isa sa mga nagdudumilat, hindi lang isa, ang dami. Yan yung mga nagdudumilat na katotohanan. Kaya nga, inatag kagad natin yung katanungan natin sa ating mga kabayan para at least malaman natin yung saloobin. Yung iba, nababati doon natin na medyo nagdadalawang isip, maaring siguro marahil, bukod sa nahihintakutan or parang sinasarili na lang nila, ayaw nilang ilabas yung kanilang saloobin, pero yung iba talagang buong-buo ang loob eh. Dahil kapag kinimkim nila ito, mahirap eh. Masakit sa dibdib eh. Sa totoo lang. Di ba? Kaya nga, isa-isa ho natin inilalatag itong mga katanungang ito para mapag-usapan natin, mahimay natin. At dito natin makikita yung talagang pulso, yung talagang saloobin. Hindi natin maiaalis. Maski doon sa mga tinatawag natin na mga traditional at the same time, yung mga mainstream media. Hindi ba? Kung matatandaan ho ninyo, nung ipasara yung ABS-CBN, nabalot na rin ng takot yung ibang mga TV networks. Kaya yung mga slant ng storya nila, medyo, di ba? Kumbaga sa biglang 360 degrees yung ikot ng mga producers at yung mga editors eh. Lalo tigit yung mga gumagawa ng balita.
Hindi nyo ba naobserbahan yan? Maski doon sa mga ilang mga sinasabi natin na mga nagkukomentaryo dyan sa mga iba't ibang himpilan ng radyo, mapapansin ninyo. Oh, makikita nyo yung ano, kumbaga sa ano, nandun yung killing. May pagkiling. Ha? Hindi kayang ilatag sa mamamayan yung totoong nangyayari. Meron mang ilatag, ilang percent lang pero hindi totally. Yun ang hinahanap ng ating mga kababayan. Hindi nila malalaman yung totoo eh. Kaya nga nangangapa sila. That's why they are looking for alternatives na medium na mas panipaniwala. Mas nagagawa yung dapat gawin at mas ramdam nila yung mga dapat nilang maramdaman. Yun ang kadahilanan. Okay? Si Ma'am Ananya Dolendo Alforte, magandang hapon Ma'am Ananya. Thank you so much for watching. Ganon din kay Rito Esperanza. Nanonood din siya ngayon. Hindi binanggit kung nasaan sila. Si Patas Balita, alam ko nasa Bulacan area ito. Maraming salamat. Patas Balita sa iyong pakikibahagi ngayong hapong ito. Dito sa ating pagsasimpapawid. Dito sa ating opinion at pananaw dito sa Broad Streamcast Communicators. Kaya nga itong inilatag nating paksa ay para mabatid ng tuwiran mula sa ating mga kabayan. Kaya pinupulsahan natin ito eh. Yung iba nagpapadala na lang dahil ayaw na lang i-post dito. Siguro marahil yun nga, bukod sa nagdadalawang isip, parang hindi naman totaling nahihintakutan, subalit meron silang pag-aalinlangan dahil baka mamaya medyo alam mo na kapag ikaw nagsalita ng laban sa ganire, sa ganyan, baka may mangyari sa iyong hindi maganda. Pero hindi naman po. Ang importante rito, maihayag natin yung ating mga saloobin. Okay? Tutok na tutok pa rin si Ma'am Josephine Roquero mula sa Tanza, Cavite. Pakigreet nyo kami ng magandang hapon, Ma'am Josephine. Diyan sa mga taga Tanza, Cavite. Kaya okay. Ayun. O yan. Talaga namang nagiging controversial eh. Yung tagapagsalita nitong Anti-Communist Task Force si Yusek Badoy. Sinasabi niya na yung kanyang Facebook account restricted again matapos na i-lift yung 30-day suspension kung saan na-identify yung kanyang ipinost laban sa Communist Party of the Philippines. Alam mo, Ma'am Badoy, kung meron kang malinaw na basihan, ipakita mo bakit hindi kayo magdemanda or whatever. Idinadaan nyo sa social media eh. Di ba? Hinuhusgahan nyo na yung tao. Hindi maganda yan. Kumbaga sa ire-red tag ninyo. Di ba? Masabi lang na meron kayong trabaho. Hindi ko na tatanungin kung magkano yung sinasahod nyo bilang tagapagsalita ng NTF-ELCAC. Pero just to discredit, to lambast, or to pagdapurak nyo dito sa mga nilalang na walang ginawa, kung hindi tumulong sa kapwa, pagkatapos aakusahan nyo ng ganyan, hindi maganda. Actually, ito nga matigas ang ulo eh. Yang si Parlade, ang tigas ng ulo, sinabihan na siya noon ni Secretary Delfin Lorenzana. Nung i-red tag niya itong mga celebrities na sina Catriona Gray, sina Liza Soberano, nung i-red tag niya yan. Ano sabi sa kanya ni Secretary Delfin Lorenzana? Kung wala kang man lang matibay na dokumento, ebidensya, Alexander Arena, na salamat ganun sa pag-like na isa ka na sa iti BSCC ko mo yung family. bunganga mo. You better shut up. Especially on social media. Pero nagpatuloy pa rin, di ba? Patuloy pa rin ang pagkaltab. Di ba?
Kaya nakakalungkot eh. Merong mga ganyan. Anyway, mga kaibigan, doon sa mga nagtatanong, medyo tumaas na naman ang bahagya. Nung ilang araw, nag-6,000 na eh. Pero ngayon po, nadagdagan na naman yung na-impeksyon ng COVID-19. Meron hong nadagdag na 7,773. Yung infected, ito yung mga bagong kaso ng COVID-19. So lumalabas na nasa 1,000,000 na. Yung mga yung total 1,087,885. Okay? Ang total nung mga na-impeksyon itong COVID-19. Para maliwanag, no? At ngayon, yung sinasabi naman na naka-recover, merong nagdag daw na 4,277. Pero merong kabuang total na 1,003,160 na. Ngayon, itong death toll lumampas na sa 18,000 dahil merong nadagdag na namatay na pasyente na 108. Kaya lumalabas na nasa 18,099. Samantalang yung mga bagong kaso na naitala ay nasa 7,733. So, yung infection ay nasa total number, sinasabi ho natin, 1,087,885. At yung aktibong kaso po, 66,626. Itong datos na ito ay mula mismo sa kagawaran ng kalusugan. Pero marami nagtatanong, gaano ka accurate itong figure na ito? Gaano ka accurate itong figure na ito na siyang infected nitong COVID-19? And we still trying to confirm kung may mga iba pa na katulad na may mga laboratory daw kasi na hindi nagsusumite at nalilate ng pagsusumite nung kanilang figure dyan sa Department of Health kaya hindi napapasama. Kaya marahil naging 7,000 na naman ito. 7,733. Baka idinagdag dito yung hindi isinama kahapon at nung isang araw. Kaya parang maraming nagdududa tuloy kung gaano ka-accurate itong ipinalalabas na figure ng Department of Health. Okay? Si Alexander Arenas, nanonood siya ngayon. Magandang hapon, Kuya Alex. Kumusta na po kayo? Tutok na tutok pa rin si Ma'am Josephine Roquero. At ganon din si Ananya Dolendo Alforte. At ganon din si Mr. Rito Esperanza. Maraming salamat po. At all the way from si Emilito de la Cruz, no? Tutok na tutok pa rin. At itong si Ginoong Dene Oselvedlab na nandyan at nanonood mula dyan sa Katalunan, Grande, Davao City. Maayong hapon po kaninyong tanan. Thank you so much for watching. Ganon din si Kuya Sammy Gabot mula dyan sa syudad ng Bacoor, lalawigan ng Cavite. Tutok na tutok pa rin. Ayan. At ito nga ang sinasabi natin, kaya katulad yan, ito merong ayaw maglagay doon sa ayaw niyang ilagay doon sa Facebook wall dito sa ating Demetrio Mendoza, salamat sa pag-like Yes. na isa ka na sa BSCC family. Ayaw niyang sabihin eh. Kaya nag-private message na lang. Ang sabi nga niya, para sa akin, sa tingin ko, kaya umatras sa debate itong si Digong sa dahilan na baka hindi siya manalo. Ayun ang sabi. Ayun, parang kaya nahintakutan. Ngayon, doon sa pangalawang katanungan po ninyo, marapat ba na magtalaga ng ganun nga ang gagawin niya dahil siya ang presidente. Pero hindi dapat yon dahil siya yung naghamon eh. Di ba? Dapat hindi siya umatras. At doon sa pangatlong katanungan natin,
tutuparin kaya niya yung kanyang pagka hindi humarap sa debate itong si Ginoong Carpio, tutuloy kaya niya yung kanyang pagre-resign. Ang sagot niya rito, alam mo niyo doon sa katanungan na pangatlo, hindi niya itutuloy dahil kung itutuloy niya dapat noon pa. Ayun. Hindi nagpakilala okay, ang inilagay lang dito, concerned citizen lang ang inilagay niya. Ayan, ayaw naman niyang maglagay dito sa wall dahil siguro nagdadalawang isip, pero itong mga mga nagsipag-react dito, talagang buong-buo ang loob. Ayun nga sinasabi talaga ni Ma'am Josephine Roquero kanina, sabi niya talagang maganda kung magkakaharap sila sa pagde-debate para malaman nga naman daw natin kung ano ang isasagot ng Pangulo sa debate niya dito kay Carpio. Ganito nga, Ma'am Josephine, ang problema, umatras nga umayaw siya. At ang itatalaga na lang daw niya, itong si Ginoong Roque. Di ba? Pero kay Carpio, hindi niya papatulan to. Di ba? Kung sino yung naghamon, dapat yun ang humarap. Hindi dapat magbibigay ng proxy. Hindi dapat ganun. Ikaw ang naghamon, dapat ikaw ang humarap. Dahil usapang marangal yan Tsaka para ipangalandakan mo sa buong mundo dahil nakita yan sa national television Di ba? Siyempre nakakawing dyan yung social media. Yan ang inaabangan nila. Nakatutok din yan. Siyempre pagkatapos yan, siyempre pag nasa social media na yan, nakakalat na yan sa buong mundo. Ano na lang sasabihin ng ating mga kabayan na nasa iba't ibang dako ng mundo. Di ba? Di ba? Ang projection nila, matapang, okay yan. Si biro mo, gaganda na siguro Pilipinas. Matapang ngayon naghahamon. Siya naghamon para ipagtanggol yung ating karapatan sa ating karagatan. Ngayon, nung pinatulan siya, sige. Sabihin mo lang kung kailan at saan. Pagkatapos, sumunod na araw, umaatras na siya. Di ba? Umaatras na siya. Di ba? Kaya ano ba talaga, di ba? Kaya nga sinasabi natin, maski pagsama-samahin mo yung tatlong yun, yung si Panelo, yung si Roque, maski si Kalida, magsama-sama na yung tatlong yan. Hindi uubra, kakain lang ng alikabok yan. Sus, Mariosep. Sabi ni Ma'am Josephine, may takot siguro siya kay Justice Carpio kaya umatras siya. Well, marahil ganun nga. Siyempre, being the President of the Republic, ayaw nang mapaya. Pero mas kahiya-hiya, dapat inisip niyan, mas kahiya-hiya yung pag-atras na ginawa niya. Di ba? Sabi ni Demetrio Mendoza, wala sa karakter ni Duterte ang patas na laban. Mabuti umatras at baka gawan pa niya ng masama si Carpio. Yan, maliwanag na punto. Di ba? Tigas lang ba? Kuya Ray? Sabi nga nung aking kababata dyan sa Sampaloc, ang tawag dyan, sa ganyan, naghahamon tapos biglang aatras, tigas raw. Ganun lang. Pero sa totoo, walang binatbat. Di ba nung araw ng mga tayo, sige nga, kakasa ka dyan, hipuin mo nga sa tenga, mga ganun pa di ba? Pero hindi ito, matinding hamon itong ginawa di ba? Unang-una, hinamon niya maliwanag yung salita niya Ikaw talaga, nagmura muna ilang mura yung sinabi niya. Ilang mura yan. Kaharap niya yung ilang piraso niya mga gabinete. Iilan lang dahil naka-social distancing sila Pero siyempre, nandun si Bongo. Di ba? Yan. Minura niya ng minura. Itong si Ginoong Carpio. Hanggang si sinabi niya, I'm challenging you for a debate. Just tell me. I'm challenging you. Hinahamon kita sa isang debate. At kapag ikaw ay hindi ka lumama dito sa paghamon ko sa debate, I will resign the following day. The following day, I will resign. Sinabi niya yan. Kaya nga yun ang pangatlong katanungan natin di ba? Una,
Ano sa tingin niyo, bakit umatras siya sa debate? Pangalawang tanong, dapat ba na magtalaga na lang ito si Duterte ng tinatawag na proxy, ha? Doon sa debate. Pag atras niya, magtatalaga lang siya ng proxy. Ano sa tingin ninyo? Dapat ba ganun lang? Pangatlo, itutuloy kaya niya yung kanyang sinabi na kapag hindi lumaban si Carpio sa debate, doon sa kanyang hamon na debate, magre-resign siya, tototohanin na kaya niya yon. Dahil ilang taon na niya sinasabi yan, di ba? 5 taon na yata. Oh. Anyway, magandang hapon kay Coco Giovanni Pinuela. Ay, Coco, good afternoon. Good evening na raw. Medyo malayo si Coco eh. Nasa Kuwait yata ito. Saan ba? Canada? Ayan. At binabati niya lahat ng viewers. Thank you so much, Coco, for joining in. Coco Giovanni Pinuela. At sabi naman ni Ma'am Ibramos, dapat po being a leader or representative of a country, you must be diplomatic communicator. Yung kindness and compassion, hindi nawawala to show respect to other people. Wala nga lahat yun, Ma'am Ib. Di ba? Parang parang hindi, siyempre, kapag ka ikaw ang pinakamataas na leader ng bansa, dapat meron kang mahusay kang makiharap, makitungo, makipag-communicate sa mamamayan. Na merong paggalang, kompasyon, di ba? At hindi dapat nawawala yung respeto sa ibang tao. Wala naman yun eh. Kung matatandaan nyo, kung iisa-isahin natin yan, nung magpunta siya sa Korea, yung asawa ng Koreano na Pilipina, on the stage, harap-harapan, hinalikan niya. Hindi ba? Ano sa tingin nyo? Pinagmamalaki. Siyempre, macho siya eh. Presidente ko, macho ko. Ganun ba yun? Hindi na ba siya nahiya doon sa asawang Koreano? Yan mga maliwanag na example yan. Kung respeto, wala akong nakitang Okay, nandun na tayo. Sabi, nagbibiro or whatever. Siyempre, kapag ikaw pinakamataas na leader ng bansa, dapat i-project mo, ipakita mo sa mamamayan na katanggap-tanggap ka. Di ba? Na nandun yun. Ayun. Nasa New Jersey pala si Coco, Pakigreet yung ating mga nasa New Jersey, Coco, magandang hapon, dapit hapon dito sa Pilipinas. Gabi dyan siguro, Gabi dyan sa New Jersey. Tama ba? 10 oras ng gabi yata dyan. Ngayon. Okay? Tutok na tutok pa rin si Ma'am Ibramos. Kaya tama yung sinasabi ni Ma'am Ibe. Dapat bilang isang leader o kinatawan ng bansa, kinakailangan meron you have a diplomatic communicator. Dapat, no? At pagkatapos, yung kindness, compassion, at hindi nawawala yung respeto sa kapwa mo. Ang problema, ayun, ano na yun eh. Actually, hawa-hawa na eh. Di ba? Ito napansin ko lang Napansin ko lang, aside from the other members of the cabinet na talagang tandisan, itong si Roque, ilang piraso na nga lang eh. Kapag ka nagkakaroon, yung mga miyembro ng Malacanang Press Corps, iilan na lang, 3 piraso na lang yata, yung paulit-ulit na nagtatanong sa kanya. Sino-sino? Joyce Balancio, si Joseph Morong, tsaka yung isa pa, Pierre Ranada. 3 na lang yun eh. Dati ang dami-dami niyan. Bakit naubos? Bakit iilan na lang? Dahil ba sa merong tinatawag na pandemya? Hindi eh. Kagigiliwan kang tanungin bilang tagapagsalita. Di ba? Ng palasyo. Kagigiliwan kang tanungin, aalamin mula sa'yo dahil mahusay kang makiharap, makitungo sa mga mamamahayag. There are times, di ba, natatandaan mo nung pinatayan mo ng audio, yung isa o 2 reporter na gustong magtanong sa'yo, nung pinuna ka ni Joseph Morong, ano sabi mo? Hindi ko pinapatay ng yan. In fact, bandang huli, sinong sinisi mo? Yung telco. Yun ang pinagbintangan mo. On the air yan. Di ba? Ang sinasabi ko, lahat ng mga miyembro ng gabinete, yung ilan, nahawa na. Pagdating sa etiketa, nahawa na.
Yung pagiging ano, hindi lang yan. Napag-alaman din ho natin na merong mga ilang ahensya sa ngayon ilang departamento ang yayabang magsipag-asta. Ha? Mula kalihim, katwang na kalihim, at yung mga undersecretaries, yung iba, ang yayabang. Lalo tigit yung mga nanggaling sa ano. Kumbaga sa ano, parang, anong tawag dito? Walang etiketa na hindi mo maintindihan. Maski doon sa director level, mayayabang, ibang pag-uugali. Ganun ba yun? So, dapat hindi ganun. If you want to gain respect, di ba? Dapat maging mahusay kang makitungo. Di ba? Ano yun yung respeto, inaano yan, pinangangalagaan yan. Hindi nabibili yan. So, kaya ngayon, may punto yung sinasabi rito ni Ma'am Ibramos. Carmen Sevilla, salamat sa pag-like na isa ka na Dapat sa be man BSCC of his family. word. A word with sense of his promise. Tama. Wala Meron bang natupad? Meron bang natupad doon sa sinabi niya year 1? Meron ba? Year 2? Meron? Year 3? Meron? Year 4? Meron? Ngayon? Meron? Oh. Yun ang katanungan natin. Kung merong natupad dyan, okay yun. So, nung magsimula lang yung pandemya, last year, nung mag-umpisa yan, Pebrero, dumating yung Marso, Abril, Mayo, di ba? Nakapagbigay ba ang national government ng libreng face mask sa ating mamamayan? Hindi, ang nag-exert ng effort dito yung mga local government executives lang. Yung ilang mga mayor lang doon sa kanilang budget na pinagkasya para mapagkalooban ng face mask yung kanilang constituents. Pero national government, wala akong nakita. Dito mga bandang huli. Sinasabi pa nga, di ba? Sa national television ulit ito. So, kapag ka medyo madumi na yung face mask nyo, ilublob nyo lang sa gasolina, madidisinfect yan. Di ba? May natupad ba? Wala Kumbaga sa wala. Nagkakawindang-windang tuloy tayo. Maski yung mga itinalaga diyan sa Interagency Task Force, I'm not belittling their capability, their know-how, their backgrounds, their credentials. Hindi Hindi yon. Ang inaano ko lang, hindi sila magkakapareho ng tono. Magkakaiba sila ng tono, magkakaiba ng ng pagsagwan, kaya magkakaiba ng direksyon. Ang napeperder, ang napeperwisyo, ang mamamayan. Yun ho yung sinasabi natin. Kanya-kanya sila ng pasikat Kanya-kanya sila ng grandstanding. Yun ang nakakalungkot. Na hindi naman dapat. Di ba? Dapat nagkakaisa sila. Kaya nga, yun ang isa sa mga bagay na sinasabi nga ho natin na dapat sana medyo yun maayos man lang yun. Kaso even up to this time mukhang wala rin Kaya yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema. At isa pa, kaya naman ganyan yan dahil nga siguro yung sinasabi na leader by example, yan. Kaya nagkakawindang-windang. Sabi ni Ma'am Angelica Paz, kasi po, Sir Tony, most of them na appointees serve at the pleasure of the President. Tama. And literally, they mirror his image and likeness in every aspect. Tama. Sakto. Kaya yun, ganun. Ito yung observation ko ito naobserbahan ko to. Karamihan sa mga ahensya na under the present leadership ang yayabang. Ang yayabang, Sus Mariosep. Sabi ni Kuya Charlie Pry, para sa mga millennials na napakaraming alam daw paano napasok si Mayor Duterte sa politika. His mother, Soledad Duterte or Nanay Soleng, is one of Davao's respected civil
leaders who fought against the Marcos regime, Duterte admitted that his mother was among Aquino's original supporters in Davao City. Sabi niya, quote, "My mother was one of the 4 original yellow guys now who used to match the thoroughfares of Davao. Apat lang sila. Apat lang sila. And at that time, nobody was paying attention to them. But she was already shouting," Duterte said, unquote. "I was appointed OIC Vice Mayor. That started me in Davao and I owe it to Cory Aquino. I got out from the prosecution, then started my career as an OIC, then ran after the OIC Mayor," he added. Dahil sa wala pang bagong konstitusyon noon, naglagay muna si Tita Cory ng OIC, Officer in Charge, sa bawat lugar sa buong bansa habang hinihintay ang pagbabalangkas ng 1987 Constitution. Totoo ito dahil ito yung revolutionary government eh. Ang nakalagay at tinalagang mayor dyan sa Pulilan, Bulacan ay yung tatay ni former Executive Secretary Jojo Ochoa, si Paquito Ochoa. That's to refresh yung memory ng mga millennials na yan. Sa kanyang unang inialok ni Presidente Cory Aquino ang pagiging OIC ng Davao after mapatalsik si Marcos sa Malacanang. But Nanay Suleng instead asked Cory to put his son sa pwesto. Diyan nagsimula ang paghahari ni Tatay Dig sa Davao. Yan. Brief history yan, ha? Para doon sa mga nagtatanong ng mga millennials. Thank you so much, Kuya Charlie, sa pagbabahagi mo nitong impormasyon na ito. Maraming salamat. Mga kaibigan, wala tayong sapat na oras. Medyo salitang-salita na. Gigil na. Yung kasunod natin. Si Kuya Sammy Gabot sa Palatutong Asintado, ha? Pakiantabayanan po. So mga kaibigan, sa ngalan po ng mga nakatuwang natin, yung mga nag-participate, thank you so much. At siyempre, sa ngalan po ng ating technical director, si Gino Salaw, sa ngalan po ng Sambayan ng Pilipino, ito po naman ang inyong abang lingkod, Kuya Tony Salaw, nag-iwan ng mga katagang, ang maglingkod sa karamihan ay may pagkakapuri ng bawat nilalang. Isang makabuluhang dapit hapon, Inang Bayan. Happy weekend to all. Ian Ramos, salamat sa pag-like sa isa ka na sa BSCC Ito Family. ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Rose Marquez, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC Family.